hindi ka naligtas sa good works, hindi ka naligtas sa bautismo, hindi ka naligtas sa pagpamembro ng simbahan, hindi ka naligtas dahil nagbibigay ka, naligtas ka dahil ikaw ay sumampalataya sa Diyos bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Okay, magandang umaga mga kapatid, mga kaibigan. So, part 2 po tayo sa ating ginawa na video patungkol po sa ating kalagayan sa harap ng Panginoon. So, review muna tayo mga kapatid. So, ang tao ay makasalanan sa harap ng Panginoon. Okay? So, wala po tayong matago na mga kasalanan. Okay? So, mga kapatid, pag ang isang tao ay nagkasala tapos hindi niya natanggap si Jesus Christ bilang tagapagligtas sa kanyang kaluluwa, ibig sabihin, pag siya po ay namatay, okay, kukunin sa kamatayan, siya po ay pupunta sa impyerno. Okay, so ngayon, maraming mga tao, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi talaga naniniwala sa impyerno. May mga simbahan nga nagtuturo na walang impyerno, wala pang impyerno, tapos hindi pa nangyari yung impyerno. Okay? So mga kapatid, mga kaibigan, ano ba talaga ang nasa Bible patungkol po sa impyerno? Dapat po nating malalaman, dapat po nating maintindihan, dapat po nating maunawaan na ang impyerno, kapatid, kaibigan, ay meron. Okay? So ang tanong, sino na ba ang nakapunta sa impyerno? Mayroon na bang tao na nakapunta sa impyerno, kapatid, kaibigan? So yun ang mga lagi kong na-encounter sa pagsusulining, no? Sino na ba ang napunta sa impyerno? Meron na bang tao nakapunta sa impyerno tapos bumalik sa mundo para nagsabi na mayroong impyerno? Ayun, yung mga pilosopi ng mga tao na laging nagtatanong sa akin. So based sa Bible, mga kapatid, mga kaibigan, sa Luke chapter, and there was a certain beggar named Lazarus. So sa Luke chapter 16, mga kapatid, mga kaibigan, mayroon pong tao na binanggit. Okay, ang rich man, tao na mayaman, walang pangalan, tapos yung mahirap na si Lazaro. Sa verse 20, and there was a certain a beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sores. So mayroong mahirap na pangalan si Lazaro, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. It came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom, and rich man also died and was buried. So mga kapatid, mga kaibigan, so dito po nangyari, once na ang isang tao ay namatay, tulad ng dalawang tao dito, ay ang una ang namatay. Namatay yung si Lazaro, yung mahirap na tao, mga kapatid, mga kaibigan, namatay. Tapos, and was carried by the angels into Abraham's bosom, and rich man also died. So namatay din yung rich man, and was buried. So yung katawan niya ay siyempre inilibing. And in hell he lift up his eyes. So hindi naman ito purgatorio, mga kapatid, mga kaibigan, dahil hindi po tayo naniwala sa purgatorio, dahil hindi po yan turo sa Diyos. So, and in hell he lift up his eyes, and being torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Ibig sabihin, pag nasa impyerno ka na, tapos nandun sa langit yung isa, so kahit gustuhin mo man makapunta o makalipat sa langit na galing ka sa impyerno, ay hindi po pwede dahil may gulf fixed nga. And then he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house,
For I am 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come unto his place of torment. So, dahil wala na pong magawa ang rich man, mga kapatid, mga kaibigan, so nag-request na lang siya, kapatid, no, 5 kapatid, na matestify unto them, lest they also come into his place of torment. So, ayaw ng rich man, ng mayaman, na yung mga kapatid niyang 5 ay mapunta din sa kaniyang lugar kung saan siya nagtotorment o ngayon siya ay nagsasuffer. So mga kapatid, mga kaibigan, so yung tanong, sino ba nakapunta sa impyerno? May tao na ba na nakapunta sa impyerno? So ang sagot, meron na, at ang yung rich man. At hindi lang rich man ang nakapunta. Once ang isang tao, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi ligtas, no? Hindi nakatanggap ni Jesus Christ bilang tagapagligtas sa kanyang kaluluwa, ay automatic po yan maimpyerno. Ika nga, sabi ng Bible sa Revelation chapter 20 verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So yun po, malinaw mga kapatid, mga kaibigan, na paano ba masulat ang pangalan mo sa book of life. Kailangan mo, mga kapatid, mga kaibigan, na matanggap si Jesus Christ habang buhay ka pa. Kasi kung matanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng inyong kaluluwa, pag ikaw ay saved na, according sa 1 John chapter 5 verse 13. Okay, ano ba ang sinabi sa 1 John chapter 5:13? So, buhay mismo ang sinabihan dito. Okay? So, sabi niya sa verse 13, these things I have written unto you. Sino yung mga yung mga mananampalataya? Yun yung mga taong ligtas, that believe on the name of the Son of God, that ye may know. No? Nung ikaw ay naniniwala sa Diyos, that ye may know. Alam mo talaga that ye have eternal life. So, ibig sabihin, mga kapatid, once na ikaw ay nakatanggap na ni Jesus Christ, kaya nga mayroon kang eternal life. Ibig sabihin, yung eternal life ay hindi po nawawala yung kaligtasan na natanggap mo. And that ye may believe on the name of the Son of God. So yun po, malinaw mga kapatid, mga kaibigan, na paano masulat ang pangalan mo sa Book of Life. Kailangan mo muna matanggap si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng inyong kaluluwa para masulat ang pangalan mo sa Book of Life. In short, pag ikaw ay naligtas na, kapatid, hindi ka naligtas sa good works, hindi ka naligtas sa bautismo, hindi ka naligtas sa pagpamimbro ng simbahan, hindi ka naligtas na nagbibigay ka, naligtas ka dahil ikaw ay sumampalataya sa Diyos bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. So noong ikaw ay naligtas na, kapatid, once na ang kamatayan nag-strike sa buhay mo, sa buhay ko, ay hindi ka na po maimpyerno. Okay? So yun po ang paraan para maligtas ang isang tao. John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me. Ayan po, malinaw po mga kapatid. Wala na pong ibang paraan para maligtas sa isang tao, si Jesus Christ lang. Paano? No, paano mo matanggap si Jesus Christ? Romans 10:13, and whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. 9, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart that God hath risen from dead, thou shall be saved. Kaya nga sabi ng Bible, kung ikaw ay sumampalataya sa Diyos, ikaw ay nag-believe sa Diyos, ikaw ay tumanggap ni Jesus Christ bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, through prayer, mga kapatid, kaibigan, sabi ng Bible, ikaw ay maligtas. Kaya nga, sabi ng Bible sa John 3:16, for God so loved the world that He gave, world means mga tao, okay, mga tao, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, yun po yun yan po ay may clue, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ayun po, malinaw mga kapatid, mga kaibigan, na kung ikaw ay mananampalataya, no? Kung ikaw ay sumampalataya sa Diyos bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, ibig sabihin hindi ka na mapapahamak doon sa impyerno. Pero kung hindi mo matanggap si Jesus Christ, pag ikaw ay na-impyerno, kahit magbimisa man ang mga tao, kahit magpipray man ang mga tao, kahit ano pang gagawin ng mga tao, once na ang inyong kaluluwa ay nandoon na sa impyerno, kapatid, wala na pong exit. Wala na pong exit. Once na ma-impyerno ang tao, hindi na po
mapunta sa langit. So I hope ikaw po ay ligtas na ngayon. Buhay ka pa. Abangan po ang part 3.